today to all of us. And nalipay ta nga maghiusan usab kita karon sa pagtuminaw sa pulong sa Ginoo. And I want to invite you all to listen to the Word of God today. So our message for today ay papamagatan po natin na reset for transformation. Okay? So, why reset? Because I believe in my heart that God is telling us sa mga panahon na ito, there is, sa ginagawa ng Panginoon sa ating mundo, meron siyang ginagawang reset for a greater transformation. Pakinggan niyo po ang mensaheng ito, and I believe marami po kayong matututunan through the wisdom of God na ibibigay niyo po sa atin. Now, matatapos na po ang Semana Santa, at kaya nga ngayon ay sineselebrate natin ang Easter Sunday, ang pagkabanhaw sa ato ang Ginoo nga si Jesus. Now, the death and resurrection of Jesus reminds us of His great love and plan for our lives, or for your life personally. Ang kamatayon sa Ginoo o ang iyang pagkabanhaw, maliban sa kaluwasan nga iyang gihatag kanato, aduna pay mas nindot nga tumong or napay laing tumong kining kamatayon o pagkabanhaw sa tuang buhi nga Dios sa tuang kinabuhi. Ug mao kana ang pag-transform kanato sa pinaka-nindot nga version nga kita. Because I believe that God wants us to see the beauty of His death and His resurrection in our lives. Gusto makita sa Ginoo ang kanindot, ang epekto sa iyahang pagkabanhaw sa ato ang kinabuhi. Ang kinabuhi ba nato ba nga nausab, okay, na-transform? Dili lang dito sa quotation nga we are saved by God's grace, God's love, but we are transformed by the power of God. Okay. Ikalipay yun ka sa Ginoo mga igsoon nga ang ato ang pag-celebrate ning Semana Santa, wala lang ka basta nag-celebrate, nag-meditate, pero labing mas malipay ang Ginoo kung karon nga mga panahon na ay mausab sa ato ang kinabuhi. Nasayod ko nga maraming pamamaraan ng Diyos, dahil mga pamaagi ang Ginoo kanato. Tinuod na lang ta sa balay, pero daghan pamaagi ang Diyos kanato nga hinay-hinayon niya pag-usab ang atong kinabuhi. Kasi dili niya gusto nga mahuman kining quarantine period, mahuman kining lockdown, nga inigawas nato sa itong mga balay, nagpabilin ra gyapon kita sa ato ang dati nga kinabuhi. O gusto sa Ginoo nga within this span of time na nakakata sa atong mga balay, nakakita din na sa itong mga tigdaanan, animalay, gusto niya nga masinapin nimo ang kabaguhan sa imong kinabuhi. Gusto ng Panginoon na maranasan mo ang tunay na pagbabago sa iyong buhay, kapatid. Reset for transformation. God wants reset in the church. Unang-una, masasabi kong isang reset ng Panginoon itong mga pangyayari ngayon because God will do something or is doing something in the church. Okay? He is doing something in the church na kung saan tinatransform niya ang church sa panahon natin ngayon. God wants reset in the church today. He wants braver Christians. Gusto niya ng
Gusto niya ng mga mas matapang na mga Kristiyano. He wants extra faithful and obedient Christians. Okay. Alam niyo po, sa mga panahong kagaya nito, dito masusubukan ang mga tunay na mga Kristiyano. Because He wants that His disciples will be tested. Gusto niya na matest, masubukan ang faith, ang pananampalataya ng mga disciples. Because the purpose of God, why He allowed these things happen in our world, sa ating mundo ngayon, bakit niya ina-allow itong mga ganitong pangyayari? Tungkol kay, gusto sa Ginoo, iandam ang church, iandam ang mga disciples sa mas dako ng harvest sa mga kalag. Dili niya gusto nga ang mga Kristohanon dating before niining COVID-19 magpabilin ng gyapon nga kadto nga mga Kristohanon, katong mga Kristohanon nga mga part-time Christians, katong mahinadlukon nga mga Kristohanon, mga talawan nga mga Kristohanon. Dili gusto sa Ginoo nga magpabilin sila ngayon ato. Mao na mga igsoon gitugot sa Ginoo kining inani nga makita po, because there are greater purposes that God wants us to experience for His glory alone. Gusto sa Ginoo nga muuswag ka igsoon bisag naalang ka sa imong balay. So ponder upon the message of God today and meditate it in your life. Now, I want you to open your Bibles. If you have your Bibles, we will see 2 Timothy chapter 3, verse 1, 1 to 5. And then we will jump to verses 10 and 12. Okay? Now, in 2 Timothy chapter 3, ipinahayag dito ni Pablo, okay, sumulat siya kay Timothy, ipinahayag ni Pablo dito na i-describe ni Pablo kung ano ang mga sinyales na papalapit na ang end times. Okay? Papalapit na ang katapusan. And for us to be informed, Paul warned us about what would make the last days dangerous. Ito ang isang nakakatakot. Kasi ang mga last days, ang mga huling araw ng mundo ay nakakatakot. Nakakabahala. Why? Because it is not about the tragedy, it's not about the natural disaster, hindi yung tsunami, hindi yung lindol, hindi yung mga bagyo, kundi alam niyo po ang dahilan kung bakit nakakatakot ang last days. Ang sabi ni Pablo dito, nakakatakot ang last days. Why? Because of the people. Dahil sa mga tao. Tungod sa mga tao. Kaya nga naman, ingon si Pablo, in verse 2, men shall be lovers of their own selves. O ni ang kahadlok ani igsoon. Maabot ang last days. Mailhan nimo nga last days na. Why? Because people themselves will love their own. Mahimo na silang lovers of them selves. Ano mga tao karon moingon nga gusto na ko ang akong mga kinahanglan, gusto na ko akong mga needs, gusto na ko nga masatisfy sa kinabuhi. Ang uban moingon, wala ko'y pakialam sa uban. Basta ang importante nga naay ako . So people will love their own selves, okay? And they do not care about anyone else. They will do what they want to do without realizing or knowing what harm it may cause to others. So, inana ang klase sa mga tao, mga igsuon, pag-abot sa last days. O kita, ginawa-nauna nato nga
ang atong panahon karon last days na nato sa mga ulahing mga adlaw nga naman kasi nagakakita na nato kining inani nga mga klase nga tao sa atong palibot, prone to covetousness. Okay, itong tinatawag natin na covetousness. People will desire others' property. Ito ang worst, mga kapatid. So, hindi lang siya magiging lover ng kanyang sarili. Okay, lahat ng mga gusto niya. Ito ang napasama. Ito ang masama. Kasi, i-desire niya ang property ng iba. That is covetousness or to covet. To desire others' own and neglect others' concern. Magiging selfish ka na, magiging self-centered na ang tao. Kaya nga ngayon, di ba, sa mga ayuda, mga relief goods na binibigay ng gobyerno, marami ang hindi nakakatanggap. Bakit? Kasi yung mga unang kamay na tumanggap sa ayuda ng gobyerno, binurusan na lahat. Hindi na nila inisip, hindi nila inayos pag-distribute kung mabibigyan ba lahat ng mga tao, mabibigyan ba lahat ng mga nangangailangan. Yung iba, bahala madoble-doble, basta meron sa kanila. Hindi na marunong mag-isip ang tao para sa kanyang kapwa. So tuluyan ng mawawalan ng desire na mag-disciple o magdala ng kaluluwas kay Lord. Ganito rin ang mangyayari sa mga Kristiyanong matatamaan ng sakit na covetousness pagdating ng araw. Dahil itong covetousness ay hindi lang mangyayari sa mga unbeliever, but also possible sa mga Christians. Maaari din itong mangyari sa mga Kristiyano. Okay, yung mga sinasabi na they pretend or they confess that they honor God, they serve the Lord. But in the end, in the last days, makikita natin ang kanilang mga tunay na mga kulay. So mahimong covetous ang mga tao. Ang sa paingon ni Pablo, ingon niya din they will be proud and boast about themselves. Magiging mayabang, bugiro ang mga tao. They will abuse others with insults. Abuso ng uban, pinagi sa pag-insulto sa mga tao. Gani, ang iban karon ginainsulto na ang Ginoo. Sa pangalan sa Ginoo, ginainsulto na. Okay? They will not obey their parents. So, ang mga katawhan, ang mga anak, mawad-an na sila og respeto sa ilang mga ginikanan. They will not anymore obey their parents. Mao ni ang ginaingon ni Pablo nga hadlok in the last days. Why? Because of the people, because of the evil doings of the people. Ang pangit na kaayo ang imahe sa tao pag-abot sa last days, mga igsuon. And sabi niya pa dito, dagdag pa ni Pablo, they will be ungrateful. Okay, they will be ungrateful and against all that is pleasing to God. Dili na sila papasalamaton. Kita ninyo ng tao nga bisag gitagaan siya gamay, dili kabalo magpasalamat. Dili kabalo magpasalamat. Mangina, kanila. Oh, ayun na ang mga tao nga di na ito masabtan ang mga batasan. Hindi magpasalamat bisan sa mga gagmay ng butang na ginahatag sa tao, sa Ginoo, sa tao. They will have no love for others and will refuse to forgive anyone. Okay? Wala na silang pag-ibig sa kapwa-tao. And they will refuse to forgive. They will be unforgiving. Magiging unforgiving na po ang mga tao in the last days. At nakakatakot yun. Kasi mag-aaway na lang na mag-aaway ang mga tao. They will not forgive one another. Mawawala ang pag-ibig. Okay? They will talk about others to hurt them and will have no self-control. Wala nang self-control ang mga tao. Maliban sa ungrateful sila, wala na rin silang self-control.
wala na silang pag-ibig sa isa't isa, ay nag-aakusa pa sila sa ibang tao. They do false accusations sa ibang tao. Okay? Mapag-akusa sa walang kasalanan, at ang worst pa nito, para pagtakpan ang kanilang mga kamalian. Okay. So they will be cruel and hate what is good. Ganito na ang klase ng mga tao pagdating ng last days. And people will turn against their friends. Marami ang magtatraidor. Marami ang tatalikod sa kanilang mga kaibigan. Akala ko kaibigan kita. Yes, I am your friend in times of my need. Yes, you are my friend in times of need. O, di ba? Yun ang mga sinasagot ng mga tao ngayon. Kakailangan nila ng kaibigan sa tuwing sila ay nangangailangan. So, they will do foolish things without thinking and will be so proud of themselves. Instead of loving God, they will love pressure. Kaya nga ang isang worst na senaryo sa mundo ito, yung mga taong gustong-gustong pumatay. Dahil sa kanilang pagkikitil ng buhay, parang nasisiyahan sila sa tuwing gumagawa sila ng masama. Sa tuwing gumagawa sila ng karahasan. And they will pretend to honor God. Ang iba naman ng mga tao, they will pretend that they are worshipers of God, but they will refuse the power that helps us truly honor and please God. So, eto ang mga klase ng tao na meron pagdating ng last days. At mga kapatid, tingnan mo ang kaliwa mo, ang kanan mo, ang likod mo. See your society. This is what we have right now. Ganito po ang nangyayari sa ating palibot ngayon. Despisers of those that are good. Meron yung ba, ginagawa tayong masama. Gumagawa naman sana ng mabuti, ginagawa tayong masama. Ang iba, mahilig na magpasikat. Okay. Ang iba, mapagmataas. Mataas din ang tingin sa sarili. Ang iba naman, pretenders. They pretend to serve God, to honor God, but they refuse the power of the Spirit. They refuse the power of God. Hindi evident sa kanilang buhay ang kapangyarihan ng Panginoon. So, these kinds of people are lovers of pleasure. Ang ibig sabihin yan, ang mga tao po sa panahon ng mga huling araw, in the last days, people will be lovers of pleasures of their own selves and not anymore lovers of God. Okay? At hindi po excuse dito ang mga Kristiyano dahil hindi po lahat ng nauuna ay nakakarating sa finish line. Minsan yung nahuhuli, sila yung nakakarating sa finish line. Yung mga nauuna, sila yung naiiwan. Because habang tayo ay andito pa sa mundo, habang hindi pa tayo kinukuha ng Panginoon sa langit, we have still a battle to win. Meron po tayong kailangang ipanalong gyera sa kanya-kanya po natin buhay. At para makapunta po tayo ng langit, dapat po natin matapos ang gyera na ito. Pagtagumpayan ang gyera na ito sa ating sarili, sa ating pananampalataya sa Panginoon. Ang mga tao ngayon, they profess that they love the Lord, they know Jesus, they declare that, they profess that they love the Lord, Jesus is their Lord, Master. But the moment God will require them for something, sabi ng Panginoon, sabi niya, okay, if you are my disciple, then take up your cross
and follow me. Tapos ano ang isasagot ng tao? Sorry Lord, wag muna ngayon. Busy ako. May priority ako ng iba. Hindi man ganon, literally, ang ating sinasagot sa Panginoon. But, in times that God is demanding us, demanding our time, our effort, your love to Him, your ministry, hindi ka naman nagre-respond sa Panginoon. Hindi ka nagre-respond sa Panginoon. You do not follow God. You do not take up your cross. Why? Kasi, para sa iyo, nakakapagod ang mag-serve sa Panginoon. At ganyan naman talaga dapat. Sabi ni Pablo, ang sa lahat ng sino man na tumanggap at sumunod kay Kristo will be persecuted. Papahirapan tayo ng ating mga kalaban, kapatid. Papahirapan tayo. But the only thing, the thing that assures us sa ating pananampalataya sa Panginoon, sa ating pag-serve sa Panginoon, kahit na mahirap ang pag-serve kay Lord, ang pagsunod kay Lord, nasa tama tayo na daan ng buhay. Kaya nga, ang mga sakuna o ang mga ang mga circumstances na kagaya nito will allow the Lord to check, to evaluate what kind of disciples that our churches have. Okay. Kahit yung mga pastor na evaluate nila sino yung mga nagsa-stand up na mga Christian sa panahon na ganito. Okay. Yung mga Kristiyanong talagang nananatiling tapat, nananatiling gumagawa pa rin ng kanilang mga responsibility. Okay? Hindi yung mga disciples kunuhan, okay, they were so active kapag nasa trabaho na sila sa church, kapag nasa ministry sila. Parang ang itsura nila, anong mukha nila sa panahon ng quarantine na naka-lockdown. Nasa bahay lang. Okay? Marahil ang iba dyan, hindi na nang-devotion. Bakit? Kasi cellphone na nakaharap palagi. Cellphone na lang. Hindi na lumalaki ang puso. Bakit? Ang lumalaki ang kamay. At saka ang ulo. Napapaliit na natin ang ating puso. Na imbis sana, ang goal sana ng Panginoon sa atin, dahil gusto niya tayong i-transform, is dapat lumaki yung ating puso. Nang sa ganun ay maraming kaluluwa ang pwedeng mapagsilbihan ng puso mo. Kaya na nangyayari, lumiliit yung ating puso. Why? Because you are not already, hindi mo na pinapakain ang iyong puso. Yung kaluluwa mo, hindi mo na pinapakain ng salita ng Panginoon. Kaya yumayabang ka na. Okay. Kaya, ang pangit na ng mga sagot mo sa iyong magulang, pangit ka na kung sumagot sa iyong leader, sa iyong discipler, pangit ka na sumagot sa iyong pastor, pinagsasawalang bahala mo na yung kanyang mga reminders, kay nakabintaha lang karon kay dili ka makita tungod kay lockdown, naalang ka sa imong balay. Okay? So God is doing a reset. In a process of doing a reset. He is on a work of doing a reset for transformation. Lalong-lalo na sa mga Kristiyano, mga kapatid. My brothers and sisters, ang gusto ng Panginoon na wag lang tayo humingi ng protection and provision this crisis time. Gusto ni Lord na ipag-pray din natin during quarantine ang transformation ng bawat isa. Lalong-lalo na ang transformation ng buhay mo. Ang transformation ng buhay ng iyong tatay na hindi pa naligtas. Ang transformation ng buhay ng iyong kapatid, ng iyong nanay na hindi pa naligtas. Protection and provision is always there. Hebrews 13:8, hindi tayo makabayaan ng Panginoon because
He is the same yesterday, today, and forever. Kung sino siya noon na nagbigay sa atin ng provision and protection, He is still the God that protects and provides for us and for you. Pray for transformation and decide for transformation. Huwag mong hayaan na lalabas ka ng iyong bahay pagkatapos ng quarantine na ganun pa rin ang iyong pag-uugali. Stay at home but do not stay the same. Gusto ng Panginoon na this quarantine period, lockdown period, He wants a growth in your life. He wants a growth in your spiritual life. Kaya nga po, hinihikayat ko kayo na you need to push through. You need to overcome disturbances against your devotional life. Yung pagdi-devotion po niyo. Alam niyo kung mahirap noon mag-devotion, yung hindi tayo nakakulong sa bahay. Tingin ko ngayon parang mas mahirap mag-devotion na nasa bahay na lang tayo palagi. Bakit? Ibig sana wala na tayong time for other things, other stuff. Nasa bahay na lang tayo, pwede sana tayo makapag-meditate ng salita ng Panginoon. Ang nangyayari ngayon, ang palagi nating hawak sa bahay, kung hindi cellphone, pagkain. Kaya lumalaki ang ating kamay at ang ating tiyan. Kaya pagkatapos ng quarantine, tataba ka. Pero maliit ang puso. Luya ang kalag. Why? Hindi napakain ng salita ng Panginoon. So, this moment or this time of crisis, I want to tell you that God is making a reset. He is in the season, in the work of reset. Nire-reset niya lahat. Pati ikaw na leader ng church, ikaw na may ministry sa church, nire-reset ka ng Panginoon. Why? Because God wants you to be a better person, a better discipler, a better disciple, a better leader, a better follower pagkatapos ng quarantine na ito. Dahil ang Lord, merong piniprepare ang Panginoon. He is preparing His people for a greater harvest. Kaya kapatid, kung walang mababago sa buhay mo pagkatapos itong quarantine period, nakakalungkot isipin na nagtagumpay ang kaaway sa iyong buhay. Please beware. Kasi ang yawa, ang kalaban, nagtatrabaho po sa iyong kinabuhi. Karon. So, instead of making stops that drags you away from the Lord, remove that things na alam mong tatanggal ng panahon mo sa Panginoon. Ayaw o itugot igsuon ngayon kuman sa quarantine, hindi ka mabag. Dapat inikuman sa quarantine, makita ni Lord, may evaluate ni Lord na ikaw na himong nag-upgrade ka sa imong pagka-prayerful, nag-upgrade ka sa imong pagbasa sa pulong sa Ginoo, nag-upgrade ka sa imong love sa uban. Kung sa una, naghahatag lang ka og isa ka latang na sardinas, pag man sa quarantine, naghahatag na ka og duha or tulo. Diba? Ibig sabihin, lumalaki yung puso mo, lumalaki yung scope ng pag-ibig mo. Hindi mo na lang minamahal yung sarili mo, but natututunan mo na rin mahalin ang kapwa mo tao. So do not stay the same. Why? Because God is in the season of reset. And I'll tell you, this season of God's reset, do not miss your reset. Huwag mong i-miss
Dapat kasali ka ngayon sa season ng reset. Dapat huwag mong i-miss ang pagkakataon mo na i-reset ka ng Panginoon for transformation. Be teachable and not sensitive to be hurt. Teachable ka dapat. Kapag ikaw ay napagsasabihan ng mga taong alam mo naman na tuturuan ka ng tama, ang kabalo ka ba nga masalikan na sila, di sila mo contribute sa imong haog dautan? Okay? Pag nasasabihan ka ng mga tao ito, pag natuturuan ka, i-meditate mo naman yung tinuturo nila. I-meditate mo, huna-huna pag maayo, na kung kani ka kung buhaton kinigiingon nila, naa ba kayo mausab sa kuha? Because God wants you not just to listen in His Word, but God wants you to listen also to your leaders, to your pastors, to your disciples. Nakakalungkot, hindi ka nagpa-disciple, walang magtuturo sa iyo. Tama, ayaw mo man magpa-disciple, ayaw mo magpaturo, ayaw mo kasi ng leader. Kaya ang nangyayari ngayon, nakakalungkot isipin, hindi mo na ma-manage ng maayos ang iyong spiritual life. So God is telling you something today, that He wants you to be molded. Gusto ng Panginoon na ma-mold ka, maturuan ka ng maayos. At gusto niya na merong buhay na responsible sa buhay mo. Okay? And I believe that God is telling you today who is that person. Pray for him. Pray for your discipler. Pray for your mentor. Pray for your leader. Ask it from the Lord. Okay? Kung ikaw naman ay naghangat ng disciple, yung iyong matuturuan, yung iyong gagabayan, para sa pag-serve kay Lord, para matulungan sila na mag-serve kay Lord, you pray also for a disciple. You pray for a soul. Mangayo kasi Ginoo ka lang, na i-guide mo. That's the greatest legacy you can give to a person. Your life testimony. Yan ang pinakamalaking legacy na may iwan mo sa taong i-disciple mo. Yung buhay mo, kung sino ka, kung paano ka sumunod kay Lord, yung buong ikaw sa pag-serve mo sa Panginoon. Be teachable. Huwag nang mag-sensitive, kapatid. Hindi na ngayon ang panahon para maging sensitive. We need to mature. We need to upgrade. We need to elevate. Okay? Kasi walang mangyayari talaga sa buhay mo kung mananatili ka sa pangit mo na pag-uugali na yan. Kasi gusto ng kaaway na manatili ka dyan. Kasi yan ang foothold niya sa buhay mo. Meditate the Word of God. Do not just read. Pag nagbabasa ka naman ng salita ng Panginoon, huwag mo lang basahin. You meditate it. Meditate mo. Ano bang natutunan mo sa binasa mo? Ano bang pwedeng i-apply dyan sa buhay mo? Meditate it. And then, inspire souls. You need to inspire souls and not in love with someone. No? Dapat mag-inspire ka ng kaluluwa. Dapat ang isang Kristiyano, isang disciple, ay busy sa pag-i-inspire ng kaluluwa. Lalong-lalo na sa mga panahon ito. At hindi busy sa pagiging in love with someone. Nakakalungkot isipin, nung tayo ay dinidisciple ng ating mga discipler, sinasabi natin, ang hirap pong mag-disciple, ang hirap maghanap ng kaluluwa. Pero ngayon, quarantine period lang, wala pang isang buwan, nakahanap na ng jowa. Ang bilis. Parang mas mabilis pa yata maghanap ng jowa ngayon kaysa disciple, kaysa kaluluwa. Hello? Saan na ang mga disciples natin? Nasaan na ang mga nagsasabing they love the Lord, they prioritize God, they seek the kingdom of God first in their lives? Where are you now? Do it. Gawin nyo.
At gusto ni Lord na after ng quarantine, wala nang disciple na palaging nag-aalibay. Okay? So, inspire souls, and then obey. Huwag magsinungaling sa leader, sa pastor, para makaalibay. Ayaw na ng Panginoon. Sa reset na gagawin ng Panginoong Diyos sa buhay mo, sa church niya, gusto niya tanggalin yung pagiging palagi mong palaging pag-aalibay. Okay. Because I believe with all of my heart na pag gusto mo ang isang bagay, gagawa ka ng paraan para magawa mo ito. Ayon nga sa kasabihan, maraming pag gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. On the season of reset na ginagawa ng Panginoon, gusto niyang tanggalin itong klase ng disciple na meron sa ating church, itong mga magagaling mag-alibay ng mga disciples. And God wants you to help. God wants to help you na matanggal itong ganitong klase na mindset mo, kapatid. So, this transformation allows us to experience the beauty of being in the presence of the Lord. Magugulat ka lang paano ka tatartuhin ng Panginoon, paano ka i-mold ng Panginoon. Ang gagawin mo lang ay hayaan mo siya na magtrabaho, hayaan mo siya na turuan ka sa iyong buhay. For you, as a disciple, in this quarantine period, God wants to see who you are without fellowship. God wants to see who you are without a pastor, without a weekly ministry, without a discipler, without a cell group leader, and without a Sunday service. Gustong tingnan ng Panginoon kung ang iyong pinapakita ba tuwing linggo, tuwing cell group, tuwing fellowship, ay nangyayari din ba sa iyong buhay sa tuwing ikaw ay nag-iisa na lang at nasa bahay. Remember that God allows these things sa ating buhay para tayo ay matransform, ma-evaluate yung ating pananampalataya sa Kanya. And of course, for us to be molded, to be shaped by God. Dahil gusto ng Panginoon na pagkatapos ng lockdown period, magpa-pop up, tatayo, lalabas ang mga bagong breed ng disciples, mga bagong breed ng harvesters. Dahil gusto ng Panginoon na itaas yung ating pananampalataya because the world is calling for a great harvest. Mga kapatid. And God wants great harvesters. Dahil we have great harvest, God also wants great harvesters. So my brothers and sisters, my question to you, in this quarantine period, are you still engaging God or not anymore? Mga kapatid, Jesus died and rose again to transform you to the best. May the message of the resurrection and the death of Jesus impact our lives today, and meditate on it. That the purpose of Jesus dying on the cross and rising up again from the grave is to
to allow us to experience His transforming power in our lives. So ng Panginoon, kapatid, sa nawa ay hayaan mo at payagan mo ang Panginoon ay transform ka niya sa mga oras na ito. Kung ikaw ay nangangailangan sa Panginoon sa mga oras na ito, kung nakinig ka sa mensahe ng Diyos at ikaw at batid mo sa iyong sarili na kailangan mo ang transformation, merong kailangang ayusin sa buhay mo sa oras na ito, come and pray with me. To the Lord, na hingin natin sa Panginoon na tulungan ka niya sa iyong pagsisimula o sa pag-engage mo sa transformation na activity na gagawin ng Panginoon sa iyong buhay. Let us pray. Heavenly Father, sa oras na ito, kami po ay nananalangin, Panginoon. Batid mo po ang aming mga kahinaan. Batid mo po, Panginoon, ang aming mga pagkukulang. And Lord, we are so sorry. Na sana sa mga panahon ito, nakikita po yung pagiging Kristiyano namin. Subalit ang nangyayari po, kami po ay nalulunod ng mga bagay-bagay, ng mga kaisipan na kung saan dinadahan-dahan kami nilalayo mula sa iyo. Patawarin niyo kami, Panginoon, dahil hindi po naging matibay ang aming prayer life. Hindi po naging matibay ang aming buhay espiritual. And Lord, kagaya ng iyong mga salita, kagaya ng mga nabahagi na salita mo, you are making a season of reset, Lord God, sa panahon namin ngayon. And Lord, I pray na sana, Panginoon, ay kasama kami sa mga taong pinireset mo, Lord, para sa transformation. At gusto namin, Panginoon, na maging kasali ng activity mo, ng divine activity mo na ito, Panginoon. Dahil gusto namin, Panginoon, pagkatapos ng quarantine period na ito, lalabas po ang mga bagong kami, ang bagong ako, ang mga bagong disciples, Panginoon, na mas matapang, na mas matyaga, at mas committed, Panginoon, sa iyong gawain. Lord, I pray, you know them, you know these people, you know these disciples, Lord, na naglulong, Panginoon, ng iyong pagsagi, iyong paghipo sa umagang ito. Visit them, Lord, sa kanilang mga bahay, and touch their hearts. Work in their lives, Lord God, at this very moment. And we pray, Father God, na tulungan mo sila sa kanilang pagbabago. Tulungan mo sila na mag-meditate ng iyong mga salita. Tulungan mo sila na makipagkwentuhan sa iyo palagi, Panginoon. At i-apply, Panginoong Diyos, ang pag-ibig na meron ka sa amin. Thank you, Lord Jesus, that in this season of reset, we will be transformed, Lord God, the way you want us to be transformed, Father. Thank you, Lord, and we want to glorify your name